Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Hindi figurative speech kundi mga tao ang sinasabing angels of death na ginawang panakot umano ni KOJC leader Apollo Kibuloy sa mga batang biktima nito. Ayon sa Philippine National Police, tukoy na nila ang ilan sa mga miyembrong bumubuo sa naturang grupo. Iimbestigahan ng pulisya kung totoong mga militiamen at reservist ang mga ito at kung may mga armas din silang hawak. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at we will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Hataw Balita ngayon. Bumuo na ang Philippine National Police ng isang special investigation team para tukuyin ang mga sangkot sa pagkakanlong kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, iimbestigahan nila ang mga abogado at ilang miyembro ng KOJC na tumulong sa pagkakanlong sa naturang religious group leader. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, posibleng maharap sa obstruction of justice ang sinumang mapatunayang may kaugnayan dito. Without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. Samantala, iginiit ng isa sa umano'y biktima ni Kibuloy na dapat ay walang special treatment na ibigay sa KOJC leader. Kasunod ito ng paghiling ng mga abogado ng religious group leader ng hospital arrest para rito. Meron kang non-bailable case, sa city jail ka or sa kulungan ka talaga, sa piitan. Hindi ka, sana walang special treatment. Hataw Balita ngayon. Sa pagbalik ng BRP Teresa Magbanwa mula sa Escoda Shoal, tiniyak ng Philippine Coast Guard na hindi ito nangangahulugan na hahayaan na nila ang China na kunin ang naturang teritoryo ng Pilipinas. Patuloy na magpapatrol ang PCG sa lugar upang matiyak na nababantayan ang pag-aari ng bansa. Ito ay upang hindi na maulit ang nangyaring standoff sa Bajo de Masinloc sa pagitan ng Pilipinas at Beijing noong 2012 kung saan na-control ng China ang naturang lugar. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, we have not lost anything. Escoda Shoal, no matter how many instances we intend to go there, we can be able to patrol and deploy our vessel. Hataw Balita ngayon. Binigyang diin ng National Maritime Council o NMC na hindi dapat ikabahala ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda o Sabina Shoal. Ayon sa ahensya, iniutos na kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapanatili ng strategic presence ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Sinabi ni National Maritime Council spokesperson retired Vice Admiral Alexander Lopez na may iba't ibang paraan para bantayan ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa tulong na rin ng Armed Forces of the Philippines. Ang directive ni Pangulo ay i-maintain natin ating presence. Pag sinabing presence, strategic presence yun, hindi lang physical presence. Hataw Balita ngayon. Pinayagan ng Valenzuela City Regional Trial Court si dismissed Mayor Alice Guo na makadalo sa pagdinig ng Senado ngayong araw, September 17. Inutusan din ng korte ang Philippine National Police na tiyakin ang mahigpit na seguridad sa dating alkalde. Inaasahan na pag-uusapan mamaya ang mga kasong nakasampa laban kay Guo pati na ang detalye ng pagtakas nito sa bansa. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Attorney Harry Roque na hindi niya muling isusuko ang kanyang kalayaan sa Kamara.
Kasunod ito ng paglalabas ng arrest order ng House Quad Committee laban sa kanya matapos nitong hindi isumite ang mga hinihinging dokumento kaugnay sa kanyang ari-arian. Ayon kay Roque, walang kinalaman ang kanyang asset sa investigasyon sa Pogo at hihintayin niya na lamang ang desisyon ng korte kaugnay dito. Well, naniniwala po kasi ako na kapag ang Kongreso ay lumabag sa kanyang kapangyarihan at naging guilty of abuse of power at grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Kinikilala ko po na kinakailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema. Kaya nga po, aantayin ko ang desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nag-aantay po ako, importante po ang aking kalayaan. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya ng nangyari nung una. Hataw Balita ngayon. Pinabulaanan ni Department of Health Secretary Ted Herbosa ang kumakalat sa social media tungkol sa bakuna laban sa Mpox. Ayon sa kalihim, wala pang bakuna laban sa naturang sakit sa Pilipinas na aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Sa kasalukuyan, nakapila pa ang bansa para sa doses ng Mpox vaccine dahil ang lahat ng bakuna ay dinadala muna sa Congo na itinuturing na epicenter ng Mpox outbreak. Wala pang inaprubahan ng FDA na bakuna ng Mpox sa Pilipinas. So hindi ko alam kung ile-label ko na silang fake news or baka naman totoo, contraband yung bakuna na ipinatok nila. Kasi ang usapan sa World Health Organization, lahat ng bakuna pupunta muna sa Democratic Republic of Congo. Kung meron silang nakuhang bakuna, hindi po rehistrado sa aming Food and Drug Administration. Hataw Balita ngayon. May good news po tayo para sa mga motorista. Dahil ipatutupad na po ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, September 17. Batay sa magkahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, mababawasan ng 1 peso and 30 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Matatapyasan na rin ng piso ngayong araw ang presyo ng kada litro ng gasolina. Epektibo na rin ang rollback na 1 peso and 65 centavos para sa kada litro ng kerosene. Hataw Balita ngayon. Muling nagsuspindi ng pasok sa paaralan ang ilang lokal na pamahalaan ng Pilipinas dahil sa nararanasang malakas na pag-ulan dulot ng habagat at bagyong Hiner. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City, Kalayaan, Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino, Abra, Aurora at Angeles City, Pampanga. Kanselado na rin ang pasok. All levels naman sa ilang bayan ng Bulacan kabilang na ang mga bayan ng Kalumpit, Hagonoy, Obando at Paumbong. Gayun din ang mga bayan at lungsod sa Nueva Ecija kabilang na ang Aliaga, Cabanatuan City, Gapan, Jaen, Saragossa, San Isidro, Santa Rosa at Talavera. Wala na ring pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Tarlac City, San Marcelino, Zambales, mga bayan ng Magsaysay, Rizal, San Jose at Kalintaan sa Occidental Mindoro kasama ang Coron, Palawan. Samantala sa Bicol Region naman, nagsuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang bayan sa Albay, kabilang ang Kamalig, Santo Domingo, Ginubatan, Daraga, Tabaco City, Malinaw, Pulangi at Pio Duran. Kasama pa sa walang pasok ang Camarines Sur, Sorsogon City, Patnongon, Antique, mga bayan at lungsod sa Negros Occidental, kabilang ang Bago City, Binalbagan, Ibi, Magalona, Himaylan, Isabela, La Carlota, Murcia at Silay. Samantala, preschool to grade 12 o high school naman ang walang pasok sa mga sumusunod na lugar. Enrile, Cagayan, Tugigaraw, Apayao, Baguio City, Benguet, rest of Nueva Ecija, Capas, Tarlac, Concepcion, Tarlac, Zambales, Infanta, Quezon, Kalintaan, Occidental Mindoro at
Kakay, Albay, mga bayan po sa Antique, Hampik, Libertad, San Jose de Buenavista, Sebaste at Sibalom. Gayun din sa Buenavista, Guimaras, Iloilo City, Alimudyan, Iloilo at Leganes, Iloilo. Hataw Balita ngayon. Naghahanda na ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Vizcaya sa posibleng epekto ng bagyong Henera. Sinimula ng ilatag ang mga rekomendasyon upang maibsan ang pagbaha na dulot nito sa probinsya. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa kahapon September 16 ng Pre-Disaster Risk Reduction and Management Assessment ang lalawigan ng Nueva Vizcaya upang alamin at mabigyang solusyon ang posibleng mangyaring malalang pagbaha na maidudulot ng bagyong Hiner. Batay sa report na ginawa ng National Irrigation Authority o NIA at Department of Public Works and Highway o DPWH, maraming mga kanal ang barado dulot ng hindi wastong pagtatapon ng mga basura. Dahil dito, inirekomenda na ng NIA at DPWH na maglinis ng mga kanal at pairali ng disiplina at iwasan ang pagsasagawa ng indiscriminate dumping sa mga kanal at irigasyon. Samantala, sarado na ngayong araw ang Outpatient Department o OPD ng Region 2 Trauma and Medical Center dahil sa banta ng bagyong Hiner. Samantala nananatili naman ang operasyon ng emergency room. Nakatakdang magbalik ang operasyon nito sa September 18. Suspendido naman ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa buong lalawigan at inaasahang magbabalik eskwela bukas araw ng Miyerkules. Mel Aquino, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Malaki ang posibilidad na iakyat na sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon dahil sa patuloy na aktibidad nito. Sa ulat ng DOST PHIVOLCS kahapon, September 16, nakapagtala ito ng 13 volcanic earthquake at 10,880 tons ng inilabas na sulfur dioxide. Ayon kay Chief John BFD Asis ng La Castellana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sa oras na itaas na sa Alert Level 3 ang bulkan, magsasagawa ng full-scale evacuation ng bayan. LGU is preparing for a full-scale evacuation wherein most of our barangays, the municipality of La Castellana is affected. Based on PHIVOLCS, yung inside the pyroclastic area na hazard until the ng medium risk wherein 16 kilometers will be fully evacuated based on their recommendation. Based on their scientific na analysis wherein the hazards of Mount Canlaon would affect most of the municipality of La Castellana. Ligtas si Republican presidential candidate Donald Trump matapos ang apparent assassination attempt. Nangyari ito habang nasa golf course sa West Palm Beach, Florida. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Rey de Leon. Hataw Balita ngayon. Nakita at pinaputukan ng mga Secret Service agents ang isang gunman sa property line ng golf course sa West Palm Beach sa Florida. Ayon sa mga law enforcement officials, 4 o 500 yarda, 365 to 460 meters ang layo nito mula sa kinatatayuan ni Trump. Nagpaputok ng nasa 4 na run ng ammunition ang mga agents 1:30 ng hapon ng Linggo. Naiwan ng suspect ang isang AK-47 style assault rifle sa lugar at tumakas gamit ng isang sasakyan. Kalaunan ay naaresto din ito at kinilalang si Ryan Wesley Rout, 58 anyos, mula sa Hawaii, kilalang supporter ng Ukraine si Rout. Hindi malinaw kung paano nalaman ng suspect na naglalaro si Trump ng golf na mga oras na iyon. Dahil dito, na-question ang antas na proteksyon sa kanya. Nagpadala naman ng email si Trump sa kanyang mga taga-suporta na may narinig siyang mga putukan, ngunit sinabing siya ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Naglabas naman ng pahayag ang White House na nalaman na ni President Joe Biden at Vice President Kamala Harris ang nangyari at natuwang malaman na ligtas ito. Iniutos din ni Biden na siguraduhin sapat ang kakayanan ng Secret Service para masiguro ang kaligtasan ni Trump. Ito ang ikalawang assassination attempt kay Trump
2 buwan makalipas ang campaign rally nito sa Pennsylvania kung saan nagtamo siya ng sugat sa kanyang tenga. Miguel Rey de Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ipinagutos ni Russian President Vladimir Putin na dagdagan ng 180,000 ang hukbo ng Russia para maabot ang kabuang bilang na 1.5 na milyon na mga aktibong sundalo. Kapag nangyari ito, magiging ikalawang pinakamalaking hukbo na sa mundo ang Russia, kasunod ng China ayon sa International Institute for Strategic Studies o IISS. Ito na ang ikatlong beses na pinalawak ni Putin ang pwersa ng militar mula nang ipadala ang malaking hukbo sa Ukraine noong 2022. Ayon kay Andrei Kartopolov, chairman ng Lower House of Parliament's Defense Committee ng Russia, bahagi ito ng plano upang palakasin ang depensa ng bansa, lalo na sa mga rehiyong nasa hangganan ng mga North Atlantic Treaty Organization o NATO member tulad ng Finland. Nakalubog pa rin sa tubig baha ang ilang palayan sa probinsya ng Palawan dahil sa patuloy na pag-ulan, bunsod ng masamang panahon. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ibang ahensya ng pamahalaan sa mga lugar sa probinsya na posibleng makaranas ng mga pagbaha. Si Andy Pagayona, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nasa orange status pa rin ang lalawigan ng Palawan mula pa kagabi, September 16, base ito sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ibig sabihin ito, may banta ng malalakas na pag-ulan at pagguho ng lupa sa ilang lugar sa probinsya. Kagaya na lamang ng sitwasyon sa ilang palayan sa Palawan na lubog pa rin sa baha dahil sa sama ng panahon. Sa social media post si Julian Estrella, residente ng Paglaom, Taytay, Palawan, kitang lubog sa tubig baha ang mga pananim na palay sa kanilang lugar. Hindi rin nakaligtas sa mga tanim na palay na malapit na sanang anihin sa bayan ng Batara sa Palawan. Samantala, nananatiling 5 kabahayan ang nasira dahil sa malalakas na pag-ulan sa probinsya, habang ang 25 kabahayan roon ay partially damaged mula sa mga bayan ng Magsaysay, Taytay, Rizal, El Nido, Culion, Busuanga at Balabac. Andy Pagayona, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ilang lugar sa probinsya ng Rizal ang naapektuhan ng landslide nitong bagyong Enteng. Ano nga ba ang dapat gawin ng ating mga kasangbahay sakaling magka-landslide sa kanilang lugar? Si Lizelle Nael, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Pagguho ng lupa. Ito ang ilan sa nararanasan ng ating mga kababayan tuwing malakas ang pag-ulan. Isa ang probinsya ng Rizal sa naapektuhan ng landslide sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Ang landslide ay ang downward movement ng isang lupa. Ilan sa dahilan ng pagkakaroon nito ay nature at human factors. Isa sa halimbawa ng environmental factor ay ang bagyo na may dalang malalakas sa pagbuhos ng ulan. Gayon din ang earthquake-induced landslide. Dahil sa pagkakaroon ng lindol ay nagkakaroon ng paggalaw ang lupa. Ilan naman sa human factor ay ang mga proyekto sa mga ginagawang kalsada na naglalabas ng vibration at ang paggamit ng mga explosive device sa mga minahan na maaari ring magbunga ng pagguho ng lupa. Ano-ano nga ba ang safety tips na maaari nating gawin upang makaiwas sa landslide? Alamin natin kung yung lugar na kung saan nakatirik ang ating mga bahay, kung ito ay kasama sa tinatawag natin na mga landslide-prone areas. Ito ay maaari nating malaman yung informasyon sa ating mga barangay, sa ating mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng mga Disaster Risk Reduction and Management Offices. At ganoon din, maaari din natin ito malaman sa yung mga app na ginagamit natin for disaster resiliency. So, meron tayong tinatawag na Hazard Hunter, at meron tayong tinatawag na Project NOAA na kung saan ay maaari nating ma-identify ahead of time kung yung lugar ba natin ay nasa isang area na kung saan ay prone in terms of landslide. Para naman sa mga lugar na nakatirik sa hazard-prone area, makatutulong ang pagtatanim ng puno para maiwasan ang landslide.
Palagi ring mag-monitor sa lagay ng panahon para malaman ang mga banta ng pag-ulan na maaaring magdulot ng pagguho ng lupa. Mahalagang laging handa sa paglikas kapag inabisuhan na ng lokal na pamahalaan. Magandang may nakahanda ng go bag na may essential goods gaya ng pagkain, inumin at iba pa. Sakali namang matrap sa loob ng bahay, humanap ng matitibay na bahagi ng bahay kung saan maaaring makapagtago gaya ng lamesa o poste. Gumamit ng noise devices gaya ng pito o whistle para makatawag ng atensyon sakaling matrap sa isang lugar. Ito ay para maiwasan na rin ang pagsigaw para makahingi ng tulong dahil maaaring magdulot ito ng pagkaubos ng lakas. Ilan lamang ito sa mga safety tips sakaling magka-landslide. Para sa iba pang safety tips, manatiling nakatutok sa lifesaver ng UNTV News and Rescue. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nasa red alert status na ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kaugnay sa inaasahang epekto ng bagyong Hener sa lalawigan. On standby na ang kanilang mga tauhan at mga kagamitan sakaling kailanganin sa pagresponde sa mga maapektuhan ng bagyo. All assets and personnel naka-in place naman na yung quick response stations natin, and so as their assets, floating and land assets. Ganun na din yung mga MDRMOs natin, would already advise them to conduct their pre-disaster risk assessment with their council. And we've already activated the incident management team. Samantala, nakabukas na rin ang dalawang gate ng Magat Dam sa Isabela at patuloy na ang pagpapakawala ng tubig. Ayon sa pamunuan ng Magat Dam, posibleng madagdagan pa o mabawasan ang inilalabas na tubig ng dam depende sa malilikom na tubig ulan ng reservoir at forecast ng Pag-asa. Hataw Balita ngayon. Nagsimula ng umarangkada sa New Clark City sa Tarlac ang kauna-unahang autonomous bus service sa Pilipinas. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority, pinaplano ng gawing public transport sa lugar ang nasabing autobus. Kayang umandar ng nasabing sasakyan kahit na walang driver. Kapartner ng BCDA ang Japan-based mobility firm ZenMob Incorporated at ang MC Metro Transport Operation Incorporated sa paglunsad ng kauna-unahang first smart autonomous bus service sa bansa. Ang energy-efficient bus service na ito ay ginagamitan ng Transportation Cloud System na kung tawagin ay Smart Mobility Operation Cloud. Libreng masasakyan ito ng publiko na magbibiyahe sa New Clark City, Clark Freeport Zone at Clark International Airport. Nasa demo phase na ang Primary Rapid Transit o Autobus Service at ayon sa BCDA, pag-aaralan ng ZenMob ang operasyon upang matiyak na ito ay epektibong gamitin ng mas maraming pasahero kahit iilang unit pa lamang. Sir, meron siyang mga sensors nakapaligid, 360 degrees. Okay. So for example, this is a pedestrian. Automatically it sends. So it stops. And then after that, it will continue again. Magpapatupad ang Ecuador ng magdamag na nationwide blackout bukas, araw ng Miyerkules para sa maintenance sa sistema ng kuryente sa bansa. Layo ng panukalang ito ng gobyerno na makapagpatupad ng preventive maintenance sa mga lokasyon ng National Transmission System at sa Power Distribution Network. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinca. Live! Hataw Balita ngayon. Magandang araw, Klein. Magkano na yung inaasahang magiging gastos ng gobyerno sa gagawing preventive maintenance?
So, Bebs, nagkakahalaga ang transmission work ng humigit kumulang $1.19 million o mahigit 106 milyon na pesos, habang ang distribution maintenance naman ay humigit kumulang $1 milyong o mahigit kumulang 56 milyon pesos. Magsisimula ang blackout ng Miyerkules alas 10 ng gabi local time hanggang alas 6 ng umaga ng Huwebes. Ang power cut ay isinagawa bilang solusyon sa matinding tagtuyot na naranasan ng mga hydroelectric dam sa bansa na nagsusupply ng kuryente sa karamihan. Ayon kay Ecuadorian President Daniel Noboa, pinili ang schedule na ito ng may buong pananagutan at layuning hindi maapektuhan ang pang-araw-araw na buhay ng mga Ecuadorian at pagiging produktibo ng bansa. Balik sa iyo, Bebs. Yes, Klein, gaano ba kalala yung nangyayaring power crisis ngayon sa Ecuador? Bebs, ang Ecuador ay nahaharap sa isang krisis sa enerhiya sa loob ng maraming taon kung saan nagdeklara ng energy emergency o state of emergency noong April 2024 ang Pangulo at nag-utos ng 8 oras na nationwide power cut sa gitna ng tagtuyot na ito na nakaapekto sa power generation. Ang kakulangan sa supply na ito ng enerhiya sa bansa ay nasa 22 hanggang 27 gigawatts per oras mula sa buwang ito ayon sa Pangulo. At dahil nga dito sa tagtuyot, ang mga pangunahing reserva para sa mga planta ng kuryente kabilang ang Mazara at Paute ay halos matuyo, habang ang pinakamalaking planta ng kuryente, ang Coca-Cola Sinclair, ay may daloy ng tubig na 40% na mas mababa sa average, Bebs. Okay, keep us updated. Maraming salamat, Klein Sinca mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Pinalaya na ng China si David Lin, isang Amerikanong pastor na matagal nang nakabilanggo mula pa noong 2006 ayon sa pahayag ng State Department. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Isang malaking tagumpay para sa Washington ang paglaya ni David Lin, isang Amerikanong pastor na hinatulang mabilanggo ng habang buhay sa China noong 2006 dahil sa kasong contract fraud. Nagpasalamat ang isang tagapagsalita ng State Department ng Estados Unidos sa paglaya ng nasabing religious group leader mula sa bilangguan dahil makakasama na niya ang kanyang pamilya sa US matapos ang halos 20 taon. Masaya rin ang anak ni Lin na si Alice sa pagdating ng kanyang 68 taong gulang na ama sa San Antonio, Texas. Noong nakaraang Nobyembre, nanawagan ang chairman ng US Senate Foreign Relations Committee kay Pangulong Joe Biden na gamitin ang pagkakataon na mag-usap sila ni Chinese President Xi Jinping upang itulak ang paglaya ng 3 bihag na sina Lin, Kylie at Mark Sweden. Ayon sa Washington, hindi tama ang pagkakabilanggo ng 3. Ngunit ayon naman sa China, sumusunod lamang sila sa batas kaya isinagawa ang parusa sa mga nabanggit na individual. Inaasahan naman ang isang pagdinig ng Congressional Commission sa susunod na Miyerkules ukol sa kaso ng mga Amerikanong bilanggo sa China, partikular na sina Lin, Lee at Sweden na sinasabing may mga problema na sa kalusugan. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagpaplano na ang Bank of Canada na muling pababain ang interest rate sa bansa. Sa gitna ito ng patuloy na pagbangon ng ekonomiya ng Canada pagkatapos ng pandemya. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita ngayon. Charles, kailan ba uumpisahan ang pagbabago sa interest rate dyan sa Canada? Yes, amigo, inanunsyo ni Tiff Macklem, Bank of Canada Governor, na maaring bilisan ang pace ng interest rate cuts sa mga susunod na buwan. Matatanda ang pinanatili sa 2-decade high ng Bank of Canada o BOC ang key policy rate nito sa 5% sa loob na 1 taon. Ngunit simula noong June 2024, binaba na ito ng 75 basis points to 4.25%. Samantala, ang kabuuang inflation sa Canada noong Hulyo ay bumagsak sa 2.5%. Sa kasalukuyan, patuloy ang concern ng mga Canadian rate setters sa lower oil prices at labor market ng bansa. Balik sa'yo, amigo. Charles, kamusta naman ng unemployment rate sa Canada, partikular diyan sa Edmonton, Alberta?
Yes, amigo, dito sa Edmonton, Alberta, as of August 2024 ay tumaas ng 0.6% ang unemployment rate dito na may kabuuang bilang na 8.6%. Balik sa amigo. Alright, maraming salamat Charles Corpus, nag-uulat mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Matinding pinsala ang idinulot ng bagyong Bebingka sa Shanghai noong Lunes, September 16 na naging dahilan para pansamantalang matigil ang mga aktibidad sa lungsod. Ang malakas na buhos ng ulan dulot ng nasabing bagyo ay nagpatumba sa mahigit 10,000 puno. Nasa 4,000 na individual din ang kinakailangan lumikas dahil sa matinding epekto nito. Mahigit 1,400 flights at 570 na biyahe ng tren ang kinansela na nakaapekto sa paglalakbay ng marami sa gitna ng Mid-Autumn Festival. Isinara rin ang ilang parke, negosyo at pasyalan sa gitna ng malakas na ulan at hangin sa lungsod. Magsasagawa ng survey ang Konsulado ng Pilipinas sa Germany para sa mga international students sa bansa. Magsasagawa din ng Consular Outreach Mission para sa ating mga kababayan sa Hobart, Tasmania. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Inanyayahan ng partisipasyon ng ating mga kababayang international students sa Germany para sa isasagawang survey ng Department of Foreign Affairs or DFA. Layunin ng survey na ito na maging paraan upang makapagpatupad pa ng mga patakarang makatulong sa kanila at mas mapaigting pa ang karapatan ng mga international student. Ang survey na ito ay voluntary lamang at kung kayo isang international student ay bumisita lamang sa link na makikita sa Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa Frankfurt sa facebook.com/PH in Frankfurt at sagutin ang survey. Naglabas ng embassy closure notice ang Embahada ng Pilipinas sa China September 16 at 17, araw ng Lunes at Martes, para sa pagunita ng kanilang Mid-Autumn Festival. Kung kayo ay may mga katanungan, ay mag-email lamang sa beijingpe.consular@dfa.gov.ph at para naman sa mga emergencies ay tumawag lamang sa Assistance to National Hotline number ng Embahada sa 86-139-111-80495. Inaanyayahan ng Konsulado ng Pilipinas sa Melbourne ng ating mga kababayan sa Hobart, Tasmania para sa isasagawang Consular Outreach Mission ngayong darating na October 12 at 13. Ang mga serbisyong konsular na ipagkakaloob nila sa araw na ito ay ang passport services, civil registry services at oath-taking for dual citizens. At para sa iba pang detalye at kung kayo ay nais mag-book ng inyong mga appointment, ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa Melbourne sa facebook.com/PH in Melbourne. Samantala, iniimbitahan naman ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration ng ating mga kababayan sa Kuala Lumpur para sa gaganaping Ambassador Cup Badminton Tournament sa darating na September 29, araw ng Linggo. Magpapasimula ito ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung kayo ay nais na maglaro sa araw na ito ay mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code o bumisita sa link na makikita sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Malaysia sa facebook.com/PH in Malaysia. Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Algarve at mga karatig lugar sa isang meet and greet with Philippine Ambassador Paul Raymond Cortez. Gaganapin ito sa September 22, alas 12:30 ng hapon sa Eva Sensas Hotel Faro. Bukod sa meet and greet ay magkakaroon din ng Consular Outreach and Overseas Voters Registration. Sa mga interesadong dumala mag-register lamang sa tinyurl.com/meetandgreet Philcom Algarve. Samantala, magproproseso naman ng dual citizenship application sa Consular Outreach Mission sa Dallas, Texas. Gaganapin ito sa September 28-29 sa La Quinta Inn and Suites. Magsumite lamang ng inyong dokumento sa dallasoutreach2024@gmail.com na may subject na dual citizenship application para sa pre-assessment. Maaari namang mag-book ng iyong appointment sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Houston sa facebook.com/PH in Houston. Inaanyayahan naman ng Filipino international students sa Canada na magsagot ng survey hinggil sa pre-departure at post-arrival seminars. Maaari magsagot ng survey sa qrco.de/FIS seminars hanggang September 30. Mag-email lamang sa ottawape.publicrelations@dfa.gov.ph kung may mga katanungan.
Samantala, naglungsad naman ng Philippine Consulate sa Calgary, Alberta ng e-book na Filipinos in Alberta. Ito ay bilang pagdiriwang ng 75th year bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Maaari ma-download ang e-book sa bit.ly/FilipinoSAB or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Calgary sa facebook.com/PH in Calgary. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Napananatili po ng bagyong Hiner ang kanyang lakas habang kumikilos pa westward ng Northern Luzon. Muli itong namataan ang sentro ng bagyo sa Alicia, Isabela na may taglay na hanging tinatayang aabot sa 55 km per hour at bugso na nasa 70 km per hour. Kumikilos si Hiner pa westward sa bilis na 30 km per hour at nakataas ang Tropical Cyclone Signal number 1 sa maraming lugar sa Northern Luzon, kabilang na ang Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan. Sa northern at central portions po ng Bataan kasamang Dinalupihan, Orani at Hermosa. Signal number 1 din sa Aurora, northern portion of Quezon, kabilang ang General Nakara, Infanta, kasama po ang Polillo Islands. Gayun din ang northern portions ng Rizal gaya ng Rodriguez at San Mateo. Nakataas din ang tropical wind signal number 1 sa northern portion ng Metro Manila, kabilang ang mga lungsod ng Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon, Navotas, Marikina, Manila, San Juan at Mandaluyong. Hataw Balita Ngayon. At sa atin namang shoutout, shoutout po sa ating mga suki. Sila Louie Lipanya, si Hiner Aliparo, Romy Musares, sila Emma Chikuhara, Elena Yang. Ayan, siyempre sa aking tita, si Tita Nene La Pastora. At kayo naman, Bebs at Marie. Sige, ako muna, Maria. Shout out po sa aking nanay na si Sonia Saison, Brad Vincent, and Sis Melly O'Malley, Mami Let Malyari, Sis Maria at kay Sis Yang, Brad Antonio, Sis Benita Dalagan, Tito Bok and Tita Josie, Tito Ben and Tita Lydia, Tita Daisy Wilson ng Daly City, Uncle Rick and Auntie Cora Saison, at kay Tita Lulu Villamayor. At syempre, congratulations sa San Diego Chorale for receiving the Best in Himnario, Best in Original Composition, at syempre, Overall Champion Award sa nakaraang West Coast USA Chorale presentation. Marie. Wow! Congratulations sa inyo dyan. At syempre, dahil medyo matagal-tagal yata akong walang shoutout, ay may listahan tayo dito. Shoutout po sa K-Drama Prod Team ng Texas, USA, specifically po ng Austin and Houston po. At special shoutout sa nagpabusog sa amin na Food Committee po ng Austin, Killeen, and San Antonio. Hello po sa Parucha Couple sa Dallas, Texas, sa ECU Seniors Community Prayer Participants, Casey's Araceli Grajeda, ang Austin, Killeen, and San Antonio BCBs o BC Brethren, at happy Sabbath anniversary naman po kila Brad Ronnie Espinosa at Brad Wilbert Abamo. Ayan, amigo. Ayan, sulit na sulit. At syempre, shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayan sa ginaganap na mass indoctrination ng MCGI. Day 7 na po tayo, 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng members, Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes. Alas 9:30 po ito ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts at ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang ating lahi o relihiyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Lucas Kapitulo 6, talatang 36.
magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, 17 sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, September 17, 2024. Mula rito sa San Diego, California, USA na tinaguriang Tech Diego, ako si Beverly Saison. Ako naman po si Marie Peñaranda mula dito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.